Senator Amy Marcos umalis po sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kapatid. Lilipat nga ba siya sa kampo ni VP Sara Duterte? Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. I'm back, guys. Eto na nga po yun mga sangkay. Back to political vlogging. Pero hindi na po masyado mga sangkay katulad dati na nakikipagbardagulan tayo. Medyo ano tayo ngayon? Mature na nagbo-vlog patungkol po sa politics. Okay? Hindi pa rin po natin iiwanan yung pagbabalita ng mga international news. Okay? Ganun pa rin. Pero nagtatopic na po tayo ngayon ng mga pampolitika. Okay? Ang usapang-usapan naman, nilipat po natin sa Sangkay Revelation. Yun po yung isa kong YouTube channel. Kaya sana naka-follow o naka-subscribe po kayo doon. Okay? Alright guys, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, 1.29 billion subscribers na po tayo dito. Congratulations po sa lahat ng mga Solid Sangkay. Kung ikaw ay Solid Sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay? So, sa mga bago pa lang po sa ating channel, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Para syempre, mapabilang kayo sa paparating na 1.3 million subscribers. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto. Maganda pag-usapan to ngayon mga sangkay. Will Amy Marcos accept Duterte endorsement? Kasi nga po, 'di ba? Bigla pong hindi ito pumunta nung nagdeklara na po si PBBM ng kanyang lineup. Actually, ang good news po sa kampo ni Pangulong Marcos, mukhang malakas po. Lahat po sa panig ni Pangulong BBM, lahat po ng naroon, pasok mga sangkay. Ay, hindi naman pala lahat. May iba po doon, medyo tagilid, pero pwede pang makapasok. Pero mostly, I think mga 8 hanggang 9 or hanggang 10, mukhang liyamado. So, napakalakas ng lineup ni PBBM. Okay, tingnan po natin ang balitang ito. Kasi, very interesting itong si Amy Marcos. Nag-independent. Hindi po pumayag na mapabilang siya sa panig ni PBBM. Grabe, no? Alam niyo, ito yung ano ng politika, mga sangkay. Sabi ko nga, politics is politics, madumi. Diba? Kahit magkakakampi kayo, kita nung nangyari sa Uniteam, diba? Kay Sara at kay PBBM. Ito, kay BBM naman at kay Amy Marcos, diba? Pero wala naman ata silang problema. Ewan ko lang, bakit ganun? Hindi siguro gusto ni Amy Marcos yung pamamalakad ng kanyang kapatid. Okay, tingnan natin ang balitang to. Tampo ni BP Sara at sa inyo po, tatanggapin kung sakaling magkaroon ng endorsement sa pagitan po ni BP Sara at sa inyo po, tatanggapin po ninyo, ma'am. Ganda ng tanong. Sige, pakinggan natin. Hindi natin alam. Ang hinihiling ko, yung endorsement ng lahat. Sana talagang tuloy-tuloy ang pagsusuporta at pagmamahal. Gandang lusot yun ah. Gandang lusot. Hindi natin alam. Pero hinihintay natin yung endorsement ng lahat. Okay. Sa akin kanina, sa labas, napakainit. Pero nagdatingan yung iba't ibang panig mula sa Ilocos Norte, yung aking mga mayor. Pagkatapos dumating din yung mga IP namin, yung mga Tingyan, yung mga Igorot na rin sa labas. Natutuwa naman ako dahil andyan yung endorsement ng iba't ibang senior citizen. Yan po ay mga Marcos loyalist. Okay? Kasi alam nyo, itong mga Marcos loyalist, sa kabila po ng nangyayari na itong si Amy Marcos, kumambyo. Kumabig mga sangkay. Sa kabilang bakod, na hindi pa po natin alam kung lilipat to kay VP Sara. Suportado pa rin po si Amy Marcos. Kasi ang mga Marcos loyalist, ano yan sila solid Marcos. So suporta kay BBM, susuporta sa kung sino mang Marcos na tatakbo sa magkakapatid. No, ngayon, si Amy Marcos, sinusuportahan po nitong mga Marcos loyalist. Yung ating mga TODA, yung ating mga young farmers at kung sino-sino pa. Kasi sa pakiwari nila, kahit papano, may nagawa naman tayo. Higit sa lahat sa mga magsasaka, pagkat ako yung kasimuno dun sa pagmimigay ng mga titulo. Okay. Okay, so sa kanila to ni PBBM pala. Kasi si
PBBM ngayon yung nagpatupad na netong batas mga sangkay na itong mga titulo ng mga lupain ng mga magsasaka, maibigay na po ng libre. Ngayon, ito, ginagawa po ni PBBM. Ito po kasi talaga yung pangarap ng kanilang tatay, si Ferdinand E. Marcos, yung tatay nila, si Apo Lakay, na itong mga lupang maipamigay ng libre sa mga magsasaka. Ang tagal po nang inintay natin, dumaan na lang po si Corazon Aquino, dumaan si Ramos, dumaan po si Joseph Estrada, dumaan po si Gloria Macapagal Arroyo, si Noynoy, si Duterte. 6 na presidente, guys, bago po nangyari ito. Dumating si PBBM, saka lang. 'Di ba? Naipamigay ng libre sa mga magsasaka. Yung Agrarian Reform Condonation, yung bilyon-bilyon na utang. Grabe, no? Malaking kita sana 'yun ng gobyerno, pero ang ginawa nila, nilibre. Kaya nga yung mga anti-Marcos dyan, hello, nagawa ba ito ng nakaraang administrasyon? Di ba hindi? Naku, mga sangkay, kung alam nyo lang kung gaano kasaya yung mga magsasaka ngayon, ako bilang isang anak na magsasaka, ako tuwang-tuwa, mga sangkay, dahil po dito. Kasi finally, di ba? Matagal pong binabayaran niya ng mga magsasaka. Kung alam nyo lang, akala nyo kanila talaga yung lupa na yan. Hindi po. Kasi kahit kami, mayroon kami yan eh. Hindi naman kami mayaman eh. Mga lupa namin, binabayaran pa rin po sa agrarian. Pero salamat po kay Pangulong Marcos. Ngayon, naging libre po. May ilang lupa na kami na i-turn over na. Yung iba, hindi pa mga sangkay. Ganon din naman po yung iba. Nihintay pa po namin yung approval o anumang gagawin ni PBBM. Pero tuloy-tuloy po ang programang yan. Na pasawala natin at nabigyan sa wakas ng individual titles ang ating mga magsasaka. Pero step 1 pa lang yan. Kasi alam natin, may titulo nga. Wala namang pera. Wala namang pambili ng abono. Wala namang pambili ng krudo. At dahil dito, tatakbo ako muli. Maraming hindi pa tapos. Andyan din sa labas, kasama ng mga seniors. Kayo ba mga sangkay? Boboto niyo ba si Amy Marcos? Sige ha, mag-comment ka kayo sa ibaba. Yung ating mga PWD at saka senior citizens, yung PWD at saka yung solo parents, wala pang tulong talaga ang pamahalaan sa kanila. Kaya andyan sila kasi sabi ko, baka Dami ang paligoy-ligoy no? Dapat sinagot na lang kung ano ba, lilipat ka ba kay VP Sara? tapos ng seniors, unahin muna natin yung lola at mahirap na. Abay, sumama sila. Kaya yan yung mga endorsement na talagang nag-aantig sa akin na tumakbo muli. Thank you so much, ma'am. Okay, may tanong pa po. Go ahead. Pakipasa. Thank you. Hi ma'am, good morning po. Amor po from Newswatch Plus. Ma'am, to clarify, yun pong filing po ninyo ay under Nationalista Yes. Party pa din po. Oo. So, but you also said na parang tinatarget nyo po maging independent. So, where does it start and where Hindi, does kasi alam naman ninyo, nagkaroon ng mga alyansa. Di ba may isang alyansa, 5 partido. May isa pang alyansa na 2-3 partido. Sa akin, mananatili lang ako sa partido ko dahil doon naman ako mulat sa poll at hindi na ako makikipag-alyado kasi parang gumuguhit ka ng linya. Ayoko nang ganun eh. Gusto ko, kausap ko lahat na Parang ang gulo-gulo, no? Mananatili lamang po siya doon sa kanyang party. Yung party niya nandun kay PBBM. I think, Nationalista Party. Paano yun? Paano kaya siya magiging independent dito? makipagbati sa bawat isa at higit sa lahat may Actually, strategy to mga sangka ni Amy. Yung strategy na to is para makuha niya lahat ng boto ng lahat ng partido. Strategy to mga sangkay. magawa. It's very, very important to me that I am able in every case to cross the line and to be able to speak to each and every sector and finally get the work done. Nagawa na rin natin yan, nagsimula dun sa ayuda. Kung maaalala nyo, yung konsepto ng ayuda talagang taliwas sa isipan natin. Pero Di ba rin po nasasagot no? Sana may tanong pa, may pahabol. nung panahon ng COVID-19, nangailangan talaga ng matindi ang lahat ng sambayanan. Kaya nagsimula tayo magbigay ng SAP 1, SAP 2, iba't Kaya lang, hanapin natin. Sana mayroon pang
tuloy-tuloy na hindi lamang ayuda, hindi, dagdagan pa natin. Tuloy-tuloy lang po para sa akin yung nasimulan na condonation Okay, tingnan natin kung mayroon pang ano. na yung mga titulo. Ang sumunod naman dyan, bigyan natin ng tulong sa abono, sa crudo. Question for me, ma'am. Would you care to comment on the administration Ayan na. Ito. Medyo ano lang yung video, no? Medyo kumikislap-kislap. Ewan ko bakit ganun. slate? Yun pong ngayon 11-man senatorial slate. May mga nagsasabi daw po kasi na same old faces and family members. Yun pong mga nandun sa slate. Would you care to comment on that po? Mahirap mag-comment, hindi na ako kabahagi eh. Okay, so, wala tayong narinig mga sangkay kung ano po ang kanyang komento tungkol doon. Pero ano sa tingin nyo? Siya ba ay lilipat sa kampo ni Vice President Sara just in case i-endorse siya? Kasi hindi niya nasagot ng direkta eh. Just in case i-endorse siya ni VP Sara. Tingin nyo, mga sangkay. Kasi mag-best friend yung dalawa. Diba? Okay, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Nilipat po kasi natin dito yung usapang-usapan segment natin. Yung mga video na talagang malulupit mga sangkay na dito na po natin ina-upload. So hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Magaganda po yung content natin dito. Hindi po kayo magsisisi. Okay? So, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.